Mama Colleen. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Honey. Nakilala ko ang napangasawa ko taong 2013. Naitago na lang natin sa pangalang Alpha. Estudyante ko siya at ako naman ang kanyang student teacher noon as part of my OJT. Mama Colleen, tahimik at mabait sa klase ko noon si Alpha. Then muling nagtagpo ang aming landas noong 2016. He is 20 years old nung mga panahon na yon, taking criminology, third year student na po noon. Samantalang ako naman po ay licensed professional teacher na sa edad na 26. At noong mga panahon na muli kaming nagtagpo ng landas ni Alpha, nagtatrabaho na po ako noon. Yes, I am older than him ng 6 na taon. Pero sa kabila noon, hindi naging hindrance ang edad namin para magka-developan kaming dalawa. Niligawan niya ako at September 17, 2016, naging kami na. Aminin kong nakilala ko si Alpha na may pagka-babaero. Mahilig uminom ng alak, nagyoyosi, matropa, at hindi rin mahilig mag-aral. Pero ewan ko ba, tila nagayuma ako ng pagmamahal ko sa kanya. At pagkalipas nga ng 1 taon, October 1, 2017, agad po na nagbunga ang aming pagmamahalan. In short, hindi niya na po natapos ang kanyang pag-aaral ng criminology dahil he started working para sa aming munting pamilya. Hindi naman siya mapili sa trabaho. Kung tutuusin, naging responsable si Alpha at ramdam ko kung gaano niya kami kamahal ng anak ko. Malaki po ang ipinagbago niya sa loob ng 5 taong pagsasama namin. Mula sa pagiging pagkababaero, mahilig uminom, nagyoyosi, matropa, in all fairness, nagbago po siya. Hindi may iwasan yung away-bati sa aming relasyon, but we chose to stay. Hanggang sa nasundan pa ang aming mga anak, naging 3 na, puro lalaki. 7 years old, 2 years old, at 11 months old. Akala ko walang magbabago sa kabila ng pagpili namin sa isa't isa. Pero nagbago ang lahat nung naging Coast Guard na siya. Pagkatapos niyang mag-training sa loob ng 7 months at 7 days, mag-isa kong inalagaan at binuhay yung anak ko na isa pa lamang that time. Ilang buwan pa lamang siyang nakakalabas ng training center, ay 2 na po ang kanyang nilalanding babae. Oh, no! Isa ding Coast Guard, as in single, taga 13 Cavite. Tapos, yung isang babae na nilalandi niya, isa naman pong single mom, taga Tansa, Cavite. Call center agent with 3 kids sa iba't ibang lalaki. Oh, no! Anak siya ng boss ng husband ko dahil Coast Guard driver po ang asawa ko. Pero to make the long story short, ang tinuluyan niyang kinahulumalingan o ang tinuluyan niyang maging kabit ay yung single mom. Oh, no! Dahil si single mom o tawagin na lang nating eskabetche ay nabuntis ng asawa ko. Ang sakit kasi nagawa pa niyang mambuntis ng iba. Napakasama ng loob ko dahil yung mga panahong naliligaw ng landas ang asawa ko na si Alpha, ako yung nandyan para sa kanya. Pero naging magulo lang kami nung pinili niyang makipagrelasyon kay Escabeche. Ang kapal lang ng mukha ni Escabeche, knowing na married man ang husband ko at may 3 na kaming anak. Ang pagkakaalam ko kasi sa babaeng yan, kalimitang nakukuha niya talaga ang gusto niya, what she wants,
she gets. Ugali niya ng pumatol sa pamilyadong tao na walang pakialam kung kasal man o hindi. Pero ang matindi, first time niya yata sa married man kaya hindi niya na pinakawalan itong asawa ko. Ngayon hindi na umuwi sa amin si Alpha. Nagtatago sila ngayon kasama ang kanilang baby girl. Nag-awol ang husband ko sa work niya as Coast Guard para sumama sa escabeche niya at sa anak nila. Actually, nung time na nakausap ko siya, inamin naman niya lahat sa akin. At ako pa ang sinisisi ng asawa ko kung bakit siya nangabit. Rason niya, dahil hindi ko raw siya inaalagaan. Maaaring may pagkukulang ako at pagkakamali, pero hindi sapat na dahilan yon para mag-cheat siya before, during, and after our marriage. And knowing na nagdadalang tao ako no mga time na yun, I gave birth August 14, 2022 at November 13, 2023. Yung escabeche niya, kinarelasyon niya September 2023. Sabi ng husband ko sa akin, huwag siyang guguluhin sa loob ng 4 na taon. Babalik siya sa serbisyo, mag-aaral hanggang sa maging opisyal at magpapakasal daw uli kami. Of course, hindi ako naniwala sa kanya. I was abused emotionally, physically, mentally by my husband. Habang yung escabeche ng husband ko, meron pang ex-live-in partner noon na pamilyado din, may nangyayari of course sa kanila, then nakikipagtalik din siya sa husband ko. Habang yung escabeche ng husband ko, pinagsasabay din naman sila. Partida mamakulin, sa parking lot sa may BGC Taguig, doon sila nagtsuksaka ng husband ko, kasi doon banda ang work nung babae. Magka-age pa sila, parehong 27 that time. At mas pinaparamdam pa ng asawa ko sa escabeche niya ang mga never niyang ginawa sa akin noong mag-girlfriend, boyfriend pa lang kami hanggang sa maging mag-asawa na kami. Never niya akong sinurprise nung mga kaarawan ko, anniversaries, pero lahat ng yun nagawa niya kay escabeche, di ba? Ang sakit. Ngayon, Mama Colleen, nagdesisyon na ako. Naputuli na lang kung ano man ang meron sa amin ng asawa ko. Ang tanong ko lang naman, Mama Colleen, masama ba akong misis? Masama ba akong wife kung I finally decided na ipakulong na lang yung husband ko for my peace of mind na rin so that he will learn his lesson the hard way? Kasi may dumating pang pangyayari na nalagutan ng hininga ang father-in-law ko that time. Pero si Alpha, yung asawa ko, nasa piling ng escabeche niya. Tapos, pinaniwala pa nila lahat ng tao na missing person ang husband ko. Pero ang totoo, tinatago sila ng boss ng husband ko, tatay ng escabeche niya ngayon. Ang lakas pa nga ng loob ni escabeche na sabihin sa aking, sa panahon ngayon, kapag mapera ka, mas malakas ka. Kaya naging sugar mommy siya ng husband ko. Ibinibigay niya ang lahat ng luho at layaw ng husband ko. In denial pa sa escabeche na wala daw silang relationship at baby. Pero ang totoo, instant daddy na siya, yung asawa ko ng mga anak ni escabeche. So yun lang naman. Masama ba akong asawa kung finally I decided na ipakulong ang husband ko for my peace of mind? Muli, ako si Honey. At ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk, ang daming gigil ngayon sa TikTok natin. Ang dami ng gigigil, samot-saring sausaw na po, mema ang kanilang mga sinasabi. May mga nagsasabi na ipakulong mo na kasi kasal kayo. May mga nagsasabi na hayaan mo nang ang Diyos ang magparusa sa kanya. May mga nagsasabi naman na maniwala ka sa karma, kakarma hindi niyang mga yan. Pero gusto niyo na bang marinig ang gigil din ni Mama Colleen? Ganito nga masama ang panahon, ha? Baka maranasan mo yung bagyong Colleen. Bagyong Mama Colleen. Nakakagigil!
Alam mo yung habang binabasa ko yung sulat ng ating letter sender na si Honey, yung mga pangako talagang nanggagalaiti eh. Yung every words, ninanamnam ko talaga siya. Yung gusto ko nang sumabog sa gigil. Lalo na dun sa part na si Escabeche pa ang matapang, na sa panahon daw ngayon, kapag may pera ka, ikaw ang panalo, di wow. Ang kapal! Mas nanggigil pa ako doon sa part na parang pinagtatakpan pa siya at tinotolerate pa nung tatay, di ba? Kaya may mga namimihasa di ba? Anyway, diretso na tayo. Real talk, nakakagigil. Kami na nakikinig pa lang sa kwento mo, nanggigigil na. What more na ikaw yung nasa sitwasyon na kung saan, di ba, pinagbigyan mo. Kumbaga, itinama mo yung direksyon niya, pero gusto niya pa ring maligaw sa iba. Ngayon, ang tanong mo lang naman sa akin, masama ka bang asawa kung finally nagdesisyon ka na ipakulong na lang yung husband mo for your peace of mind? Hindi ka masama. Kasi gusto mo lang makuha yung hustisya na kailangan mo, na deserve mo, hustisya na hindi mo dapat nararamdaman ngayon kasi sa kabila ng lahat ng kabutihan na ginawa mo, nagawa niya pang magloko. Yun lang yung masakit dun eh. Sabi nila, di ba, pagbatuhin mo ng tinapay, ibabalikan ka ng tinapay din. Pero ang nangyari sa'yo, binato mo na nga ng tinapay, binato ka pa ng bato. Pinukul ka pa. Na parang, ikaw na yung nagbagandang loob. Ikaw pa yung ginawa ng kasamaan. Yes, totoo naman na minsan kailangan hayaan natin eh. Totoo naman na minsan kailangan na lang nating ipagpasa Diyos ang lahat. Pero paano nga siya matututo kung ganyan na number 1, may nagtotolerate. Number 2, alam mo yun, parang mayabang pa, ikaw pa yung sinisisi. Imbis na humingi ng sorry, imbis na pasensya ka na, nagkaroon ako ng change of hearts eh. 'Di ba? Pero hahanapan ka pa ng butas na hindi mo kasi ako inilagaan. Ano ka, baby? 'Di ba sabi nga ni Teacher Honey, kapapanganak lang niya ng mga panahon na 'yon. Anong gusto mo? Alagaan pati ikaw? Ang mag-alaga nga ng newborn baby, hindi naman ganun kadali. So, imbis na tumulong ka, ang ginawa mo, nag-alaga ka ng ibang baby-bayin. Ang sarap mong baytayin. So, yun lang. Hindi ka masamang asawa kung yan ang desisyon mo ngayon. Patangakin lang, talaga bang makukuha mo yung peace of mind kapag ka siya ay nakulong? Ang akin lang, kung kaya mo ba talaga na buhayin yung mga anak mo mag-isa bilang 3 yung mga bata na nasa poder mo ngayon. Actually, mga ka-winners, sinend po ni Teacher Honey yung picture niya kasama yung 3 bata. Maliliit pa yung 2. Actually, yung 3 bata maliliit pa. 7 years old, 2 years old, 11 months old. Well, kung hindi mo kailangan ng sustento ng tatay, 'di ba? Kung hindi mo, wala kang pake sa ipapadala niya, wala kang pake kasi kaya mo naman eh. May trabaho ka naman eh. May profesyon ka bilang guro. At confident ka na kaya mong buhayin yung 3 bata. Di sige, ipagkulong mo. Kung yan ang sinisigaw ng puso mo, 'di ba? Go, gawin mo kung ano sa tingin mo ang tama. Okay? Pero yun lang, ang dalangin ko lang is kayanin mo talaga na buhayin yung 3 bata. Yun lang yung loophole talaga, no? Siyempre, pag nakulong yung tatay, di ba, wala nang means of income, wala nang pangsustento, o pag nakulong, di ba, yun naman yung kalaban natin eh. Oo, yun yung kapalit eh, di ba? Kung kaya mo, sige, go. Kung wala kang pake na hindi ka nahihingi ng sustento, go. Di ba? Kung yan ang magpapa peace of mind sa'yo, go. Basta kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Pero yung desisyon na bubuuin mo pa yung pamilya, yung desisyon na babalikan mo pa siya, although wala ka namang sinabi at wala ka namang balak na balikan siya, for me, wag na lang din. 'Di ba? Kasi kung nagawa niya na yan minsan, at nagawa pa nilang maging matapang sa kabila ng pangloloko nila sa'yo, siguro maigi na lang na ikaw na lang pati yung 3 anak mo. Hindi man naging tapat sa'yo yung tatay nila. At least, you have
that 3 boys. Ipadama mo lang yung unconditional love sa kanila. Mas sosobrahan at mas bobonggahan pa nila yung pagmamahal na hindi na ibigay ng ama nila. Kaya siguro na-bless ka ng 3 anak na lalaki dahil sila ang magpaparamdam sa'yo ng totoong pagmamahal. Okay? So, mahigpit na yakap sa'yo, Teacher Honey. Alam ko, mabigat pa rin yan, masakit pa rin sa loob. But I want you to understand, at ikaw na rin naman ang nagsabi, na wala kang kasalanan dito. Ang isang tao, kung talagang desididong magloko, kahit anong tinumo bilang asawa, yan talaga magloloko. Wala nang dahi-dahilan pa. May mga tao na ikaw pa yung sisisihin, hahanap pa ng butas kahit wala ka namang kasalanan, babaliktarin ka, ire-reverse psychology ka. You know the truth. He knows the truth. Hayaan mo na lang siya at magpadayon sa buhay kasama ng 3 mong anak.